Bakit may mataba din eh? Maraming salamat. Good afternoon po sa inyong lahat. Muli po ay nandito po kami ng mga taga-GBCC, hindi po para humingi ng kahit ano po sa inyo. Kundi nais lang po namin na mag-share po sa inyo ng kabutihan ng ating Panginoon. Sobrang init ano po. Masarap ang ligo ngayon sa swimming pool. Yung iba sa ilog. Pero alam niyo ba na merong swimming pool sa Bible? Meron isang swimming pool doon, tapos 5 feet po yung kanyang ano. Ngayon po, doon sa swimming pool na yun, nakapalibot po doon yung mga taong may sakit. Kasi merong instance na pagka daw yung anghel ng Panginoon ay bumaba doon sa lugar na yun, tapos bigla niyang inalaw yung tubig. Pagka yung may sakit na mauunang lumusong doon sa nakalawkaw na tubig ng anghel, ay gagaling po siya kahit ano yung kanyang karamdaman. So, ayun po yung babasahin nating kwento ngayon. Meron po kasi isang tao na may sakit doon na hindi po siya makalusong doon sa swimming pool na yun. Sino po ba dito sa atin ang may sakit na gustong gumaling? Amen. Amen. Madami, di ba? Akala lang natin minsan, ngayon malakas tayo, pero ngayon may sakit na ulit tayo. Pero ang totoo, lahat po tayo may sakit. Hindi po sakit lang sa physical, kundi minsan po may tinatawag po tayong psychological issues, may sakit po tayo sa ating mga emotions, sa ating puso, nagdaramdam yung mga puso natin, tayo po ay umiiyak, tayo po ay nagdadalamhati. So, may mga iba-ibang klaseng sakit po ang tao na pag dumarating po yung panahon na yun, para bang hindi napaparalyzed. Ano po ba ang itsura at ano po ba ang pakiramdam ng isang taong paralisado? Di ba ang sinabing paralyzed yung hindi ka na makakilos, kahit may gusto kong gawin, hindi ka makagawa. Kasi nga, paralyzed. Ngayon po, yun po yung kwento na papasahin ko sa inyo ngayon. Dito po sa John chapter 5, pagkaraan, dito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig, yun pong swimming pool, na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsaida. Nasa paligid ito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito ay gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 years nang may sakit. Ilang taon na po kayo may sakit, nanay? Hindi na malala. May 38 years na ba? Wala pa. Ito 38 years na may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niya matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Anong sagot? Sumagot po may sakit. Ito ang sagot niya. Ginoo, wala akong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauunan na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Purihin po ang Panginoon sa pagpasa ng kanyang mga salita. Tayo po, given na, alam natin na tayo may sakit, nasabi ko na po kanina. Lahat po tayo, kailan yung panahon na parang napaparalyze ka? Pagka, ano yung tawag nila doon? Dumadating na yung katapusan. Anong sakit yun? Pagka may mga due date na. Pag may due date na, o kaya meron ng mga nakamotor na tumatapat sa harapan ng bahay, sa tindahan. Minsan po, iyon po yung mga nakakapag-paralyze sa tao. Sabi rin po ng iba kong kausap, nagpa-paralyze sila pagka meron na po mga may sakit sa kanilang tahanan, meron ng mga singilin, meron ng mga bayarin, meron ng mapuputulan ng kuryente, mapuputulan ng ilaw. Para bang ang dami ng babayaran sa school, tapos wala ka namang pambayad.
Ito po, kalimitan yung mga bagay na nakakapag-paralyze ko sa mga tao ngayon. Tama po ba o mali? Minsan po, tayo po mga tao, tinatanong tayo ng Panginoon. Although alam ng Diyos na meron kang problema. Alam naman ng Diyos na may mga sakit yung mga tao doon, di ba? Pero bakit sabi niya doon sa lalaki na yun? Ang daming may sakit, pero isa lang naman yung kinausap niya para pinagaling. Hindi lahat. Isa lang ang nilapitan niya doon. Swerte, ano? So ngayon, nilapitan siya ng Panginoon. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Eh, sa halip na sabihin, opo. Ano sagot? Ang sabi niya, kasi, pag gumalaw na yung tubig, walang maglusong sa akin, may mga nauna na eh. Minsan po, pag tayo tinatanong ng Diyos, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang tulungan kita? Ang sasabihin natin, kasi kaya naman ako nagkaganito yung kasama ko sa bahay, itong mga ginagawa sa akin eh. Minsan po, ang dami natin idinadahilan pang ibang tao para lang hindi masisi na tayo yung may problema. Minsan po, kalimitan, madalas, pagka po tayo may problema, naghahanap po tayo ng taong sisisihin. Tama ba? Ngayon po, anong gustong iparating sa atin ng Diyos? Alam naman ng Diyos na may problema tayo. Alam naman ng Diyos na may sakit ka. Alam naman ng Diyos na may kailangan ka. Pero bakit kailangan pang tanongin ng Diyos at kailangan pong sumagot sa Kanya kung gusto mo bang gumaling? Kasi po, nais ng Diyos na marinig mula sa iyo kung ano yung problema mo. Kung ano yung kailangan mo. Kaya po, mahalaga na tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon. Nagiging totoo po tayo sa lahat ng sinasabi natin sa Kanya. Na hindi po kailangang manisi ka ng ibang tao or isisi mo sa iba yung nangyayari sa buhay mo. Ang kailangan po natin, magpakumbaba at aminin mo ng direkta sa Panginoon ano ang kailangan mo. Ano ang gusto mo. Ano ang kailangan, ano ang gusto ng mo na pagalingin sa iyo ng ating Panginoon. Pero dahil po sa grasya at habag ng Diyos, although hindi sinabi ng may sakit na gusto niyang gumaling, pero may sinabi sa kanya ng Diyos. May nireseta. Ano reseta sa kanya ng Diyos? Tumintig ka, bitbitin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ginawa ba yun ng lalaking paralitiko? Ginawa niya. Amen? Ngayon po, ang ating pong Diyos, meron ding mga reseta sa atin. Meron pong sinasabi sa atin na kailangan nating mabasa, kailangan nating madinig, at kailangan nating sundin sa Kanya. Kung gusto po natin na maranasan yung pagalingan na sinasabi po ng ating Panginoon. Halimbawa, pumunta ka sa doktor, may sakit ka, gusto mong magpagaling. In-interview ka ng doktor, may masakit ba sa'yo? Sabi mo, wala po. Paano ka mare-resetahan ng kama? Ayaw mong aminin ang sakit mo. Tama ba? So number 1, aminin mo muna kung ano yung problema mo. Aminin mo kung ano yung kailangan mo. Alaminin mo sa sarili mo na may kasalanan ka. Kanina po, nagpapatato ko sa Ate Bita doon sa kabila. Dati hindi niya kailangan ng Bible study. Kasi mabait naman siya. Hello? Hi, Ate Bita. Sabi niya, mabait naman ako. Ako na may magalang. Ako na may masunurin. Hindi ko na kailangan ng mga Bible study. So, minsan po, akala natin, pagka hindi po natin talaga kilala yung sarili natin, hindi natin talagang malalapitan po ang Diyos. Bakit? Ayaw mo nga lumapit sa Kanya eh. Ayaw mo makinig sa Kanya. Una, may sakit ka, pero ayaw mo lumapit sa doktor. Tama ba? So tayo, lahat tayo may sakit, kailangan natin lumapit sa Diyos. Number 1. Tama? At pag lumapit ka sa Diyos, aminin mo sa Diyos, ano ang problema mo? Sabihin mo, Panginoon, ito po ang problema ko. May kasalanan po ako. At hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. That is our number 1 problem. Kung ano ang nangyayari sa buhay natin ngayon, bakit ka may sakit, bakit ka lumubog sa utang, bakit ito ang mga nangyayari sa buhay mo, number 1 na dahilan, meron po tayong kasalanan. At kung gusto po natin na malutas yung ibang mga problema, lutasin muna natin yung number 1 na problema. Paano? Kailangan mabayaran yung kasalanan mo. Paano? Si Jesus po ay namatay sa krus.
Kaya po siya nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo dahil po sa mga kasalanan natin. Not unless natanggapin mo siya as your Lord and Savior, hindi po gagaling, hindi po matutubos yung kasalanan natin. So number 1 po, magkaroon ka talaga ng tamang relasyon sa Diyos. Kung gusto po natin na magkaroon ng solusyon yung mga problema natin. Umamin po tayo sa Diyos. Aminin po natin, Panginoon, hindi ko po kayang pagalingin ang sarili ko. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kahit pa sinasabi mo ngayon na mabait ka. Hello! Ako din, akala ko dati mabait ako. Pero, the more na nagbabasa ka ng Bible, the more na makikita mo ang sarili mo, hindi pala ako mabait. Kasi lahat po tayo, kahit yung simple kasalanan, kahit pasabihin mo, hindi naman ako nagnanakaw, nangupit lang ako ng piso. Eh, pareho pa din yun. Di ba? Kasi akala natin yung malaki lang kasalanan ng counted. Pero yung maliit na kasalanan, sinabi mo, may dumaan dyan na naka-strapless. Sabi mo, hindi naman bagay. Diba? Iisip mo pa lang at mata mo pa lang, nagkakasala ka na. Eh, paano yun? Sa dami ng dumadaan na tao dito sa palengke. Ilang beses ka na nagkasala. Kasi tayong mga tao, mahilig minsan tayo mag-judge. Pero ang totoo, ang Diyos lang talaga ang pwedeng manghusga sa atin. Amen? Kaya po tayo, ang kailangan lang po natin, i-share po natin yung kagandahan loob ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, na nais po niya na marinig po natin lahat. Ngayon po, number 1, aminin mo, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, aminin mo, Lord, ito po ang kasalanan ko, ito po yung sakit ko. And then, ano ang sabi ng Diyos doon sa tao? Dahil sa Panginoon makita sa iyo na nagpapakumbaba ka. Kasi pag hindi ka nagpapakumbaba, hindi ka aamin sa Diyos. Hindi mo aaminin na may kasalanan ka. Kaya gusto po ng Diyos, ang tao ay marunong magpakumbaba. Ayaw po ng Diyos sa mga taong mayayabang. Ayaw po ng Diyos sa mga taong mapagmalaki sa sarili. Hindi po niya kinalulugdan yun. Kahit pa sabihin mo, Panginoon, ako naman po'y mabait, ako naman po'y palasimba, ako naman po'y palabigay. Hindi po ako katulad ng kapitbahay ko ang sama-sama ng ugali. Ayaw po ng Diyos ng ganong Kasalanan pa rin. Ang gusto po ng Diyos, sarili mo ang ilapit mo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, makasalanan po ako. Huwag mong idamay yung kapitbahay mo sa panalangin mo. Huwag mo sabihin na mas mabait ako sa kapitbahay ko. Kasi lahat po tayo may pagkakamali sa harapan ng Diyos. Amen? Pare-pareho lang po tayo na nangangailangan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Pangalawa, kung gusto mo bumalik, makinig ka sa reseta ng doktor sa'yo. Sabi ng doktor, Donna, eto ang gamot. Bumili ka at inumin mo. Eh kaso, niresetahan nga, hindi naman umiinom. Paano gagaling? Tama ba? Tayo po, kung gusto natin gumaling, makinig po tayo sa tamang tao. Sa tamang salita ng Diyos po tayo makinig. Hindi sa sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Eh ito kasi ang ginagawa nila. Ang isipin po natin, ito ba yung nakasulat sa Bible? Ito ba yung totoong sinabi ng Diyos? So yun po ang dapat natin pakinggan at yun po ang dapat natin sundin. Amen? Hindi yung, ay hindi ka. Pagka pala kay, araw-araw na nagsisimba ako'y gagaling. Eh para bang, Lord, hindi ako gumaling. Ayaw ko na. Huwag natin gano'n ng Diyos, mali po yun. Kasi po ang Diyos natin, hindi mawawala ang pagka-Diyos niya. Kahit pa anong gawin mo, ang Diyos natin ay Diyos pa rin. Tayo po ang mawawala pagka hindi po tayo lumapit sa ating Panginoon. At ang gusto po ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng tama. Sabi po niya doon sa may sakit, bitbitin mo ang iyong higaan, tumindig ka, bitbitin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ang Diyos po natin, may salita po siyang iniwan sa atin. Meron po siyang Bibliyang iniwan po sa atin. Hindi na po natin pwedeng sabihin na wala akong Bible. May cellphone ka. Wala kang Bible. Ang cellphone po natin pwede na magka-Bible. Sasabihin mo, malabo ang mata ko, hindi ako makapagbasa. Nakakapag-internet ka. Nakakakinig ka ng YouTube. Eh, meron na ngayong Bible, makikinig ka na lang, mapapakinggan mo na din. Wala na tayong pwedeng idahilan sa Diyos na hindi natin alam.
Ang kailangan po natin, magkaroon tayo ng totoong desire. Lord, gusto kitang makilala. Gusto kong mag-consult sa'yo. Makinig po tayo ng salita ng Diyos. Kasi yun po ang magiging susi natin sa lahat ng ating mga karamdaman. Kung ikaw ay napaparalyze sa mga panahon ito, ang salita po ng Diyos ang tutulong po sa atin. Kung napakinggan lang po natin at hindi naman po tayo sumunod sa inireseta ng Diyos sa atin, wala rin pong mangyayari. Tama po ba? Kung yung lalaking yun, sinabi ng Diyos, tumitig ka, lumakad ka, at hindi naman siya tumayo, hindi pa rin siya. Andun pa rin siya. Naghihintay pa rin siya nang may magbubuhat sa kanya. Hello? Napakabuti po ng ating Diyos. Kasi po, kahit po kayo ay nandito sa palengke, marami po kayong ginagawa. Ang Diyos po kumakaugnay ang mga mangangaral para po magpunta rito, para po mag-share ng mabuting balita sa inyo. Ano po ang kailangan natin gawin? Kailangan natin gawin? May Bible po tayo, may makinig po tayo kahit tayo nagtitinda, hindi naman po palaging maraming nabili. Pag wala pong nabili, buksan niyo po yung cellphone niyo. Sa halip na Facebook ang buksan natin, magbukas po tayo ng Bible, magbasa-basa po tayo. May panahon po, hindi po natin pwede sabihin na wala kang panahon. Andyan na po, sa kamay niyo lang, kailangan na lang po natin bigyan ng tuon na mag-aral po ng salita ng Panginoon. At kung sa inyong pagbabasa po ng Biblia, kami po ay bumalik dito ng linggo, pero kayong hindi maintindihan, pwede po kayong lumapit sa amin. Pwede po namin kayong tulungan kung hindi niyo po naunawaan yung inyong pong binasa. So, yun lamang po. At kami po ay nais namin pong manalangin po sa inyo. Pigit po natin yung ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig na pinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagpapaalala niyo, Panginoon, na kahit po napakatagal na naming panahon na may sakit, handa niyo pa rin kaming pagalingin, Panginoon. Once kami ay makinig ng totoo sa iyo, Lord God. Sumunod po sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil hindi pa po huli ang lahat. Because you are God of second chances, Lord God. Marami ka po pagkakataong binibigay. At nawa po sa pagkakataong ito, hindi po ito ang huling panahon na kami po pagdating na araw ay magsisisi dahil hindi kami nakinig sa iyo. Panginoon, ngayon pa lang po, Panginoon, dalangin po namin na makilala ka, magpakilala ka sa bawat isa na naaabot ng tinig na ito. Dalangin po namin, Diyos, pagpalain mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, yung mga gumugulo sa isipan nila, sa puso nila, O Lord God. We pray, Lord, for kapayapaan na nagmumula sa iyo ang siyang mag-ingat sa puso nila, O Lord God. Na Panginoon, kahit anong hadlang na gawin ng kaaway sa kanilang paglapit sa iyo, hindi po sila mapigilan, Panginoon. Maraming salamat. And Lord, bless the works of their hands, bless their businesses, O Lord God. Kung ano man po ang kanilang problema sa kanilang physical, Panginoon, mga karamdaman, Lord, we are asking for your healing, Panginoon. Ganon din po, healing sa mga relationship, healing, Panginoon, sa mga financially broken, O Lord God. Lord, walang imposible sa inyo. Dahil ikaw po ay dakilang Diyos, makapangyarihan Diyos, at naniniwala kami, Panginoon, na once na ginusto mo, Panginoon, walang imposible po sa iyo. Maraming salamat, pagpalain niyo po ang bawat isa, at pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga tao na nakikinig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, kung yung pong mga nais magpa-pray o may mga katanungan po, gaya na nabanggit ni Pastora kanina, pwede naman po nyo kami lapitan or kausapin. Iyan ang number upang mabigyan po namin kayo ng guidelines. Ayan, muli po maraming salamat. See you next Sunday. God bless us all po. Ano? Alin?